Hi, hello mga OFW. How are you? Kumusta na kayo dyan? Lagi akong nawawala. Kasi laging disable yung account ko. Itong tarantadong in global na to, wala na yung ginawa kundi i-report yung FB ko para manahimik ako, para mawala ako. Pakyu ka, ikabantong. I really hate you. Yun lang ang kaya mong gawin sa akin? I-disable yung account ko? Yun lang? Hanggang doon lang ang kakayahan mo? Hindot ka. Wala kang alam, wala kang IQ, kundi pangluloko lang sa kapwa ang alam mo. Wala kang skills para gumawa ng marangal na trabaho, pangluloko lang dahil dyan sa mga pangarap nyong masyadong mataas. Yun lang yung kaya nyong gawin sa akin. Ilan account ko nawala? 5. Pati SIM ko, apektado. Mga putang ina ninyo global. Kayo naman mga members dyan, hindi pa ba kayo nakahalata? Nasaan yung warrant of arrest? Ito warrant of arrest. Anong libel? Anong kasong libel? Ano yan? Kung mayroong magkaso ng libel, kayo ang kasuhan ko ng libel. Kung ano-anong ginagawa nyo sa akin Yung mga panglalait nyo, yung picture ko, ini-edit ninyo, pinopost ninyo. Ako ang may karapatan magdemanda sa inyong libel. Kayo ang wala. Gamitin yung mga utak ninyo. Hindi lahat ng OFW, ikabantong, kaya mong utuin. Hindi. Ibahin mo si Jocelyn Solitana dahil palaban ako. Arrest warrant. Anong arrest warrant? Ilan yung napatay ko? Wanted ako? May arrest warrant? Tarantado. Bobo. Yung kotse na dilaw, mga OFW, mapapansin nyo yung kotse na dilaw. Ang dami nilang nag-selfie. Para scammer strategy. Para para ipang-uto, ipang-loko sa mga tao na may kotse kayong dilaw? Ha? Ang ipakita ninyo, statement of bank account na nakapangalan sa inyo. ORCR na nakapangalan sa inyo. Registration ng car na nakapangalan sa inyo, yung galing sa LTO. Yun yung ipakita. Hindi puro kayo selfie. Walang katotohanan, pangluloko lang lahat. Millionaire, sinong millionaire? Ilabas nyo, sinong nabago? Kaninong buhay na bago? Lalong naghihirap ang mga OFW sa mga katarantaduhan ninyong pangi-scam. Tapos ngayon, pag nagngalngal ako dito sa social media, report agad kayo. Yun lang ang kaya nyong gawin. Pues wag kayong mang-scam. Kung ayaw nyong mapahiya dito sa social media, kumita kayo ng milyon sa FB sa social media, pues dito ko rin kayo bagsakin sa social media. Dito kayo ng loko ng OFW Pakita ng mga OFW, pakitaan kayo ng pera. Huwag kayong maniwala. Walang kumita ng milyon sa FB, sa Facebook, wala. Ang kumita dyan yung mga scammer, yung mangluloko sa inyo, sila yung kumita. Kayo hindi. Ang tagal ko nang nag-Facebook ni Singkong Bungi, wala naman akong kinita dito. Itong hindot na Tanya Morales, ikaw hindot ka. Ikaw ang number 1 scammer dyan Anong sabi mo? Kumita ka sa Facebook ng milyon. Ikaw lang, Day, ang kumita, Day. Dahil scammer ka Hindi lahat ng tao kayang sikmurahin yung mangloko sa kapwa. Hindi. Ikaw lang, dahil halang ang kaluluwa mo. Yung hitsura mo, ako tanggapin ko na pangit ako, pero maganda yung kalooban ko. Never akong kumain ng pinaghirapan ng iba. Dahil takot ako. Takot ako mangloko. Ayoko. Pero ikaw, tingnan niyo mga ka-OFW hitsura niya. Ginagamit niya yung hitsura niya para mangloko, pero ang itim ng budhi niya Kunin lang yung pera ninyo, tapos na kayo, wala na. Sabihin na mabago ang buhay ninyo, yayaman kayo sa global. Hindi niluloko lang kayo. Sinong yumaman?
kahit magbitiw kayo ng 100,000, wala, hindi na yan babalik. Yung isang OFW, 100,000, wala na eh. Sisihin pa na wala daw ginawa. Tinarbaho. Pakyu kayo ha? Pakyu kayo. Ano, scripted. Lagi na lang. Pag nagbasa ako ng lagi, tinarbaho mo ba yung business? Pinag-aral, fuck you. Anong trabaho yun dyan? Recruit lang. Yung M Global is not a business, it's a pyramid scam. Recruit lang ang kailangan nyo dyan, yung produkto ninyo, front lang yan. Para kunwari may kapalit sa pera. Pero ang importante dyan, mang-recruit, mukha kayong mga tanga sa kaka-recruit. Sira ulo, recruit lang, no recruit, no income. Try nyo walang ma-recruit. Bagsak ang global na yan. Recruit lang ang pag-asa niyan. Wala silang pinuhunan yung global. Ikaw, Ed Kabantong, wala ka namang pinuhunan dyan. Hinayupak ka eh. Kulang ka sa tuli. Animal ka. Kawawa ang mga OFW. Mga mahihirap yan eh. Ikaw nagpalaki ng itlog mo dyan. Ha? Naghihintay ka lang ng remittance. Wala kang pinuhunan dong. Ang motto ninyo, fake it until you make it. Yun ang motto ninyo. Mag-post ng fake, mag-post ng perang marami na hindi naman sa inyo, na hindi nyo naman pinaghirapan, para lang i-convince sa mga tao na kumita kayo kunwari ng ganon. Pero hindi yan totoo. Ang totoo, yung statement of bank account na nakapangalan sa inyo. Kaya kong ipakita sa inyo yung aking million time deposit na nakapangalan sa sulitana. Hindi fake, hindi selfie. Pinaghirapan, pinagtrabahuan. Hindi mga tulad ninyo, mga scammer kayo, puro kayo post. Ito, mga friend, kumita ako sa FB, may pira sa FB, itong hindot na Tanya. Magaling yan eh. Magaling yan magpakita, tarantadang Tanya. Maganda, maamo ang mukha. Ginagamit niya eh para makonbinsi kayo, pero demonyo ang kalooban niyan eh. Kayo dyan sa Cebu, pag nakita niyong pakalat-kalat yung hindot na Tanya na yan, pwede niyo na umpagin yung mukha na yan eh. Dahil wala na, yung lahat ng binitawan ninyong pera, wala nang babalik dyan. Naghihirap lang kayo lalo. Tsaka yung nagsabi na yung pinakita kong pera sa unang video ko, ipakita ko uli. Kasi ang sabi, hindi daw sa akin sa amo. Ipakita ko uli yun. Alam nga naman, hawakan ko yung pera ng amo. Imalita-malita itong pera ni amo. May-ari ng mga hotel ito. Alam nga naman, hawakan ko. Ikapiranggot lang yung pera ko. Kapiranggot lang yung sahod ko sa amo. Ni-video ko yung pera na yun. Dahil nasa akin pa yun. Hindi pa napadala sa Pinas. Paano yun maging sa amo? Ba't ko hawakan yung pera ng amo? Kung wala kayong mga pera kasi naghihirap kayo, kayo lang kasi nakakarma kayo eh. Kinakarma kayo eh. Hindi kayo nakakaipon, kinakarma kayo sa pangluloko ninyo sa kapwa. Yun yung nangyayari sa inyo. Kaya hirap kayo ngayon, pag nagpakita akong pera, sabihin hindi sa akin, nagpokpok. Patunayan nyo muna kung may pinukpukan ako dito sa Egypt. Patunayan nyo. Baka bigyan ko pa kayo ng 1 million pag napatunayan nyo. Sinong kinukustomer ko dito sa Egypt. Patunayan, baka kayo ang malaibil dyan, ha? Umayos-ayos kayo dyan sa mga pananalita ninyong mga ganyan, ha? Pag binertahan ko kayo, kaya ba kayong tulungan ng global ninyo? Ni Abuloy nga sa patay, walang binigay? Yan pang mga live-bill na yan? Diyos ko, mga global, gumising kayo. Niluluko lang kayo ng founder niya, pinapaasa lang kayo, inuuto lang kayo para manatili kayo dyan sa kanya, para araw-araw kumita siya at magsisipag kayo mag-recruit. Ang mga OFW wala na, natauhan na. Ang nakatira na natili sa Global, yung mga mentor lang at saka upline na nasa Pinas na nagpakandahirap recruitin itong OFW. Awa naman ng Diyos, maraming OFW na nagising sa video ko.
OFW, kung gusto mo ng business, ikaw na lang mag-business sa sarili mo. At least alam mo pa kung paano mo patakbuhin, palakar, pa, 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 paunlarin yung negosyo mo na ikaw yung gumawa at pira at wala kang nilukong kapwa. Hindi yung recruit kayo ng recruit para kayong mga tangang makililimos na nagmakaawa sa recruit. Pero wala kayong kahiyan, hindi nyo naisip, hindi kayo nahihiya sa recruit. Yung mga re-recruitin ninyo, mga mahihirap, kayo piling mayaman, wala naman kayong mga pera. Diyos ko, mahiya-hiya naman kayo mang-recruit, oy. Buti sana kung mga mayaman nire-recruit ninyo, mahihirap lang, hindi kayo nahihiya. Wala kayong kahihiyan, wala kayong konsensya. Kunin nyo yung pera ng OFW, ikulang pa nga yun igasto sa mga anak sa Pilipinas. Hindi kayo nahihiya dahil sa pangarap ninyong yayaman kayo. Pweh! Gumising naman kayo. Magkaroon kayo ng kunting kahihiyan sa sarili. Hindi yung puro kayo pangarap, gumawa na kayo ng masama sa kapwa mo. Sa kapwa ninyo, matupad lang yung mga pangarap ninyo. At saka yung pira na ganun kabandel, oh. Ang dami nilang nag-selfie. Si Tanya na Hindot Morales, ayun, nag-selfie. May caption pa siya. Kumita daw siya ng milyon sa Facebook. Pakyo ka, Tanya Morales. Ang daming, ikaw din yung Christian, John Cuevas, yung police, nag-selfie din sa pira na yun. Nakasalampak pa doon sa sa sahig. Ipakita mo na lang yung itlog mo doon sa pirang hawak mo. Diyos ko. Ako busit na busit, tumingin sa mga pira nila na, yung pira na ganyan kadami, si Tanyang Hindot, nag-selfie, may caption pa siya na, kumita ako sa Facebook ng milyon. Nag-selfie din sa pira na yun, yung nasa kotse, nagganon din. Yun lang din yung pira na yun. Ang dami nilang nag-selfie, pila-pila sila. Fuck you kayo, pangluloko. Nakikita ng mga tao yung hitsura ng pera, hitsura ng mga kotse, pinupost. Hindi kayo nahihiya? Gamit ng mga kutsing nakaparking kung saan-saan? Sa mga parkingan, sa mga ilalim ng mga building? Nagpaalam kayo sa may-ari, sa mga showroom? Para lang kayo mag-selfie? Ang dami kong screenshot na maganyan. Pumipila silang nag-selfie. Ano yan? Tama ba yan? Para yumaman kayo? Makiselfie kayo sa mga kutsi? Para mayroon kayong mauto na tao? Tama ba ang trabaho yan? Marangal ba na trabaho yan? Tapos ngayon, pag nagngalngal si Jocelyn Sulitana, ayun, report agad sa FB para manahimik. Yung warrant of arrest, nasaan na? Mga pakyo ka. Itkabantong, nasaan ang warrant of arrest dong? Magpadala ka ng tao dito sa Egypt na mag-aresto sa akin. Ikuha mo ng visa, hotel rooms, hanapin ako dito sa Egypt. Kung kaya mo dong. Kasi nga, yung abuloy sa patay, hindi mo nga nakaya eh. Yun pang mag-aresto sa akin na magpadala ka, ilang tao, 2, 3? Paano dong, pag nagtago ako dong, ilang taon mo gagastusan yung maghanap sa akin dito dong? Ito oh, kabantong, arrest warrant. Fuck you ka. Wala kang matinong pag-iisip. Libel ninyo. Baka kayo ang ilibel ko sa mga ginagawa niyong picture sa akin. Ginagamit niyo pa pangalan ko. Para lang makarecruit kayo. Sabi na, oh, ito si Jocelyn Sulitana, nagtago na, natakot, kumampi na sa Global. Di mangyayari. Never si Jocelyn kampi sa mga scammer na tulad ninyo. Never. Hindi kami kumakain ng pagkain na galing sa masama. Lahat ng kinakain namin, pinaghirapan namin. Kung makaipon man kami, tira yun sa pinaghirapan namin na kinakain namin. Hindi yan galing sa masama. Wala akong pinakain sa anak ko na galing sa masama. Kaya pag nakita nyo yung anak ko, mabuting tao siya, hindi siya mangluloko. Dahil lahat ng pinakain ko sa kanya, pinagtrabahoan ko. Yun yung hinihiling ko sa Panginoon. Nag-iisa lang yung anak ko. Na sana lumaking mabuti yung anak ko. Dahil lahat ng pinakain ko sa kanya, pinagtrabahuan ko yan. Kaya awa ng Diyos. Mahal ng mga tao yung anak ko dahil mabuting tao siya. Hindi siya mangluloko. Ayoko lang ipakita yung anak ko dahil ayokong madamay.
Isa lang yung kahinaan ko, yung anak ko. Pero hindi pa pinanganak yung taong katakutan ko, lalo ka na in global. Hindi ikaw yung katakutan kong tao. Para ka lang kuto na kailangang tirisin para hindi makagapang kung saan-saan. Dahil mga salot kayo, hindi pa pinanganak yung taong katakutan ko. At hindi ikaw yun. Kung mayroon man akong katakutan dito sa mundo, yung Panginoon lang ang katakutan ko pag nakagawa ako ng kasalanan dahil takot ako sa karma. Pero kayong mga scammer, kahit tatarin nyo ako ng pinong-pino, hindi ako susuko sa inyo. Dahil masama yung gawain ninyo. Kawawa yung mga OFW. Ay sabi ng OFW, salamat ate dahil matapang ka, may boses ka, pinaglaban mo kami. Yun ang natanggap kong message. Naawa naman ako. Bakit hindi nila kayang magsalita dahil ang sisiga ninyo? Bakit sino ba kayo? Kabantong, in global, pariho lang tayo dito sa mundo dong. Kahit may milyon ka, mayaman ka, mahirap ako, pari-pariho lang tayo. Minsan lang mabuhay dito sa mundo kahit marami pa kayong pera. Pag natigok kayo, hindi na kayo babalik. Ako rin ganon. Mas pipiliin kong mamatay akong matapang kaysa mamatay akong duwag. Naintindihan nyo? Kaya sige, report. Pag ako makaganti sa inyo, kakareport ninyo, ipang-hack ko lahat yung mga account nyo. Tingnan nyo kung anong mangyayari. Pag ako nakahanap ng hacker, ubusin ko lahat yung mga ambisyoner dyan sa FB. Humanda lang kayo. Tingnan natin yung galing nyo mag-report. Nakailang FB account na ako. Nakalima na. Nakadalawang SIM na akong palit. Pati SIM ko, hindi ko na magamit. Masyado nang affected. O, sige, report kayo. Pag ako makaganti sa inyong lahat, humanda at bumulusok kayo pababa. Ipahack ko kayo lahat yung mga account ninyo. Tingnan natin yung galing nyo. Kaya kong magbayad. O, sige, report kayo ng report. Nang magkaalaman tayo. Papuntahin nyo dito warrant of arrest. Papuntahin nyo dito. Saan na yung warrant of arrest na yan? Hanggang ngayon wala. Kayo ng mga tangkor sa kayo, niloloko lang kayo. Walang mag-aaresto sa akin. Hindi ako kriminal, hindi ako terrorist, hindi ako nakapatay. Wala akong warrant of arrest. Mga siraulo kayo. Nagpapaniwala kayo dyan sa hindot ninyong Tanya Morales at saka kabantong ninyong founder. Dalawa na lang yan eh. Si John Aspirin at saka si Eduardo Cabantog. Dalawa na lang yan. Yung isa namatay na. Oh. Mayaman ang Im Global, power. Nabuhay ba sa power ninyo yung isang yung isang founder? Pari-pariho lang tayo dong. Pag natigok kayo, hindi na rin kayo babalik. Kaya wag nyo akong tatakutin. Dahil the more na tinatakot ninyo ako, the more na tumatapang ako. Hindi ako matakutin na tao eh. Hindi eh. Hindi ako nakukuha sa takutan eh. Iniwan ko sa Mindanao yung takot ko, hindi ko dinala dito sa Egypt. Nandun sa Mindanao, iniwan ko yung takot. Hindi ako nagdala ng takot dito. Kaya wag nyo akong matakot-takot. Nabubwisit ako. Ang warrant of arrest ninyo, ayun, lumalango yata, papunta dito. Hindi ko alam kung kailan darating. Warrant of arrest, pinagsasabi. Yung patay nga, yung nagkasakit, wala nga kayong tinulong. Yung panggagastos sa inyo warrant of arrest, yung gagastos pa ng warrant arrest, ipadala dito sa Egypt. Mga ulol! Diyos ko, kabantog. Magising ka naman, maawa ka naman sa mga tao. Tama na. Tama na yung pang-i-scam mo. Sira ulo ka. Pinapalamon mo sa mga anak mo, binubuhay mo sa mga anak mo, Id Cabantong, founder ng M Global, pinagkuskusan ng inidoro ng mga OFW.
Yumayaman kayo sa pinagkuskusan ng iniduro ng mga OFW. Ang sarap ng lamon ninyo sa pinagkuskusan ng mga iniduro ng mga OFW. Sana mabilaukan ka, pisti ka. Di ako natutuwa sa'yo. Hirap yung trabaho namin dito. May sakit kami, may lagnat, trabaho pa rin. Bakit namumulot kami ng pera? Ganun na lang kadali sabihin. Hay kabayan, sumali ka sa business namin, mabago ang buhay mo, uuwi kang mag-business. Fuck you! Itong Tanya Morales, gigil na gigil ako, fuck you ka. Hindot ka, Tanya Morales, hindot ka. Animal ka. Di ako natutuwa sa'yo. Mayroon pa yung page na Uwian OFW, Juan, for business. Ang dami niyang page. Anong pang-i-scam? Ganun kadali mag-business? Hindi kayo online business eh. Online scammer kayo eh. Ang mga online business, yung nagtitinda ng mga produkto sa internet, hindi yung mangre-recruit sa internet na kunin ang pera nila. Yung Global, pyramid scam yan. Hindi yan business. Pyramid scam. Yung recruit ng recruit, yung ma-recruit mo, recruitin din, yung inuto mo, mang-uto din, marami na kayong uto-uto. Ganun kayo. Hindi yan business. Huwag kayong maniwala mga OFW na business yan Global. Scammer yan. Niluluko lang kayo. Niluluko lang kayo. Hindi yan. Hindi business yung mga ganyan. Kung gusto nyo mag-business, magsarili kayong negosyo, magtindahan kayo, magbabuyan kayo, maglako kayo ng sarili ninyo. Hindi yung ibigay nyo sa Global yung pera nyo, tapos pahirapan nyo yung sarili nyo mag-recruit. Ilan ang dapat mong recruitin bago ka kumita ng 1 million? 2,000 katao ang recruitin mo. Saan mo kunin, Day, yung 2,000 katao para kumita ka ng milyon? Yung 2,000 na recruit mo, dobling milyonaryo na ang founder nun. 1 million lang sa iyo. Nako. Simple arithmetic. Pag kumita ka, pag naka-recruit ka ng 10, 5,000 ang commission mo. Pag 20 na-recruit mo, 10,000 commission mo. Minus 8. Naka-recruit ka ng 20, 10,000 recruit mo, minus 8,000. Nagpamimbir ka ng 8,000. Magkano na lang ang kinita mo sa 20 na na-recruits mo? 2,000 pesos lang. Mag-isip kayo. Kasi hindi nyo naisip yung pagod ninyo, yung recruit, kung magkano hindi nyo naisip. Masyado kayong brainwash. Kaya ang gusto ng Global, mag-training kayo. Kasi doon sa training, doon kayo i-brainwash na yayaman kayo. Kaya pag nakapasok kayo sa training, paglabas nyo, para na kayong naka-drugs. Kung alin-alin na yung mga recruit ninyo na ibinta nyo yung TV, ibinta mo yung bahay mo, mag-invest ka dito, para na kayo naka-drugs. Ganun na kayo, pag galing kayo sa nila, sa training nila. Doon nila kayo binibrainwash sa mga training na pasulat-sulat ng ganyan. Kabaliktaran yung tinuturo nila sa inyo. Hindi yan yung realidad. Dahil sa 8,000 na ma-recruit mo, 500 lang sa'yo, 7,500 sa founder. Saan ang yayaman dyan? Si founder, hindi kayo. Kayo ang nagpakandahirap, si founder ang yumaman. Kaya isipin nyo. Huwag nyong isipin yung pang-brainwash sa kanila. Isipin nyo yung sipag nyo, pagod nyo. Kung sinarili mo yung negosyo ganyan, baka umunlad ka pa. Kasi kung dyan ka sa Global, hindi kayo yaman. Sila ang yumaman. Ginagamit lang kayo. Nakikita ko yan. Ako hindi ko na kailangan tanungin. Sa sistema lang nila na mag-selfie, pakita ng chiki. Sa sistema lang ganyan, automatic alam ko na pangluloko. Ang totoong negosyo, hindi yan nagpapakita ng pera. Tinatago yan. Yung piso na tubo, tinatago yan. Hindi yan dinidisplay dyan.
Kaya yan sila nagdi-display kasi scammer strategy ang mga ganyan. Magpakita ng pera, kutsi, mansyon para maraming taong mag-invest sa kanila, magpa-member sa kanila kasi ang importante dyan, yung pera sa recruit, hindi yung produkto na yan. Wala man kwenta yan, maraming namatay dyan. Anong kape na yan, 1,000? Anong food supplement? Lumamon kayo ng gulay dyan, maggulay kayo. Food supplement sa mata ninyo. Dami yung katarantaduhan. Puro gumaling. Yung doktor na yan, may napus ako noon, hindi pa daw yan license. Mga piki daw yung doktor dyan sa global na yan. Kasi yung isang anak, pinus niya yung nanay niya kasi may cancer nga. Ngayon, nag-advise naman itong mga taga-M Global, painumin daw nung capsule na isang araw, 9 capsule. Kaya sumikit ang dibdib, muntik nang namatay yung may cancer. Imbis na humaba pa, pahabain ang buhay, muntik na tuloy mamatay dahil lang dyan sa M Global na yan na ano ba yung mga gamot-gamot nila na yan. Yun, kasi sumulat yung anak eh. Pinost ko yun sa FB ko dati. Tapos ito namang anak na nanghingi ng tulong kasi kasalanan eh. Pa-advise itong hindot na global na feeling doktor na piki naman pala. Wala pa daw ang lisensya. O sige, yung nanay mo, painumin mo ng 9 capsule a day. So sa 2 araw, naka 16, naka 18 capsule ang nainom. Sumikip yung dibdib. Dineliver uli sa hospital. Buti hindi namatay yung may cancer. Muntik na sana dahil sa mga hindot nito na gustong kumita ng pera eh. Kaya kung ano-ano na lang sinasabi. Tapos nalaman nung anak, mga fake na doktor pala, wala palang mga lisensya yan. Ipakita ang lisensya kung totoo. Kung nakapasa sa bar exam. Hindi yung magdoktor-doktoran kayo sa mga tao na muntik nang mamatay. Huwag kayong... tapos yung anak, humingi ng tulong, bastos itong global eh. Ang yabang pa sumagot sa message, hindi sila tumulong. Ang yabang pa. Walang nagawa yung anak, kundi magpasensya na lang. Mga bastos eh. Mayroon akong screenshot dyan kung gaano kabastos itong global na to. Akala nyo mabubuting tao yan? Hindi. At saka ito pa may nakarating sa akin. Itong global na to, kahit mga lalaki dyan, wala yan silang pakialam na may masirang pamilya. Nangangabit, uso ang mga kabit-kabit dyan. Yung mga lalaki, mga bit yan. Gawing member yung kinabit, kunin yung pera, gawin nilang members, gawin nilang team para taga-recruit. Yun ang strategy nito, yung mga mukhang pera ito eh. Kaya yung nakarating sa akin, maraming mga pamilya na nawawasak dahil dito sa global. At saka isa pa, itong nanay, nag-message sa akin, hindi siya fake account. Sabi niya, ipagdasal kita na bumagsak yan global. Ang asawa niya, ayokong banggitin ng pangalan kasi may problema sila. Ang asawa niya, isa sa mga partner ng global. Tapos nag-message sa akin ng pamilya kasi itong global na to na partner, para saan yung ini-scam mo dong? Ang kapal ng mukha mo, nang i-scam ka ng OFW, piling mayaman ka, nakatira ka sa kondominium, dikutsi ka, sarili mong anak. Ang gaganda pa naman, hindi mo kayang tustusan, hindi mo kayang suportahan sarili mong anak. Piling rich ka, piling partner ka sa global. Sira ulo ka. Sana bumagsak kayo dahil wala ka ring kwentang tao. Anak mo, pinabayaan mo, isa ka sa partner, alam ko, nakarating sa akin, isa sa partner ng global. Pinabayaan ang mga anak, hindi sinuportahan, nakatira sa kondominium, may kotse. Feeling boss, feeling mayaman, yung anak, buti na lang ang nanay, matibay, kayang buhayin ng anak at hindi pinabayaan. Proud, God bless you. Nakausap ko siya, mabuting ina siya. Diyan tayo mga babae, medyo okay kasi kahit anong mangyari, kahit anong hirap, huwag natin isurrender mga anak natin. Buhayin natin dahil ang mga bata, tayo ang inaasahan. Hindi yan marunong magtrabaho.
Buti kung malaki na yan, pwede na yan sila maghanap buhay para makakain. Hindi eh. Buti itong asawa nitong isang member ng partner ng Imglobal, hindi siya members, partner ng Imglobal. Isa siya sa mga founder. Buti itong nanay, kaya niyang buhayin yung dalawang anak niya. Kawawa naman, nakita ko ang picture. At galit na galit nga. Pumunta sa opisina yung nanay, humingi ng tulong dyan sa opisina para suportahan ng anak. Anong sagot ng mga founder sa Imglobal? Wala kaming pakialam. Kasi ang asawa mo, partners namin, putang ina nyo, mamatay sa gutom yung anak ng partners ninyo. Wala kayong pakialam? Mga bata pa yan? Tarantado kayo. Yun ang sabi. Kaya mas gustuhin na lang nung nanay, yung asawa na, mas buti kasi mga scammer naman yan, matinding scammer. Mayroong magkakapatid dyan, binanggit sa akin ang pangalan eh. Ang galing mang-scam, ang galing mang-luko, gagamit ng mga babae, isali sa team, kunin ang pera para yumaman. Ito yung akala nyo mga Imglobal. Alam ko kung anong nasa loob ng Imglobal. Kayong mga member sa labas, hindi nyo alam kung anong klaseng pagkatao iyang nasa loob dyan. Mga demonyo yan. Harapin ko kayo. Kung magsalita sa inyo, akala nyo kung sinong mga mababait, magagaling ng negosyante? Hindi. Lahat ng kasamaan gawin yan. Kahit anak itapon, ipakita lang na, oh ito may kotse ako, nakatira ako sa kondominium, pero yung anak nagugutom. Yun ang nakarating sa akin na message. Katchat ko yung nanay, yung pamilya, katchat ko kung gaano kawalang hiyang mga scammer kayo. Anak nyo, hindi nyo kayang buhayin. Para saan pag-scam ninyo sa OFW? Mas maganda na lang itong mga OFW. Kahit naghihirap dyan sa Saudi, iniwan ang anak, pinapadalhan pa rin ang anak para may makain. Pero itong mga putang inang ambisyoner na itong mga Imglobal na to, sariling anak, founder na mismo, partner na mismo, pinabayaan. Diyos ko, hindi ko kaya yun. Malaki na yung anak ko, 27 years old. Hindi ko pa rin kayang lustayin yung pera ko para sa kanya lahat. Pinaghirapan ko. Secure na yung anak ko. Binilhan ko ng jeep, binilhan ko ng lupa, plus million in a bank. Kaya pag namatay ako Imglobal, buhay na yung anak ko, kaya hindi ako takot sa'yo. Inuna ko yung anak ko dahil nag-iisa lang yan. At pinangarap ko yan, ginawa ko yan, hiningi ko yan para may anak ko. Kaya pinaghirapan ko yan. Kaya hindi ko yan bibitawan. Hindi ako nagtrabaho dito sa abroad para sa Imglobal na pang-isam. Nagtrabaho ako para sa anak ko, para sa pamilya ko. Mamatay man ako, mayroon akong maiwan sa anak ko. Hindi sila kawawa dahil ayokong iwanan din yung anak ko na kawawa. Kaya ako nagpakandahirap para sa kanila. Dahil yung anak ko, gawin din niya sa mga anak niya kung anong ginawa ko. Ganun lang tayo mga nanay, nagtrabaho tayo para sa anak natin. Hindi tayo nagtrabaho para sa ibang tao. Para sa anak natin. Yung anak natin, pag nagpamilya, buhayin din nila yung anak. Ganun lang ang papel natin dito sa mundo. Hindi tayo dito na bumukangkang lang dyan, iwanan yung anak. Ewan ko sa iba. Kasi maraming ganun na pasarap lang dito, yung mga anak doon, naghihirap. Ay, hindi ko kayang gawin ganun, ayoko. Unahin ko sila. Kung masaya man ako, mas masaya sila. Kung may pira man ako, mas marami sa kanila. Magkano lang sa akin? Nandoon lahat sa anak ko. Masaya na ako sa ganun. Hindi ko na hinihiling na yumaman ang gusto. Maayos lang yung mga anak ko. Masaya na ako. Isa lang naman ang anak ko. Isa lang pinaghirapan ko eh. Kasi isa lang din ang kaya kong buhayin. Hindi ko kayang bumuhay ng marami na kawawa sila. Ayoko. Kaya yan nag-isa. Kasi takot ako na maghirap siya. Ayoko. Hindi ko yan pinanganak na pahirapan dito sa mundo. Hindi. Gusto ko, yun lang yung masakit sa amin, sa anak ko. Kasi hindi ko naman sinadya. Hindi ko alam. Namatay yung tatay niya. Kaya yun lang yung kulang sa kanya na wala siyang tatay. Pero
inexplain ko na hindi ko kagustuhan yun. Kung alam ko lang na wala kang tatay, hindi na kita ipanganak kung gusto mong may tatay. Hindi ko gusto, binigay sa atin ni Lord yung ganitong sitwasyon, ganitong kalagayan. Tanggapin na lang natin. Yun yung explanation ko. Kasi naawa din ako sa anak ko na walang tatay. Ayoko rin, gusto ko masaya siya. Ipanganak kitang masaya, gusto ko buwang pamilya. Pero wala, ganito talaga. Siyempre tanggapin natin. Yun lang yun na, kahit papano magtrabaho ako, mabuhay ka lang dyan, kahit wala kang tatay, ako nabubuhay sa'yo. Ganun lang ang ano natin, papel natin dito sa mundo. Hindi naman lahat tayo mga walang hiya na, ewan, kasi mayroon kasing mga iba, makatagpo lang ng gwapo sa abroad, pinabayaan na yung mga anak. Hindi ko naman nila lahat kasi may marami namang mga OFW na mga matitino. Pero hayaan na natin kung yun na ang buhay nila, hindi natin sakop yung mga ganun. Ang ano ko lang sa inyo na kung nangarap man kayo sa buhay, isip nyo na lang pera ninyo, magnegosyo kayo. Huwag nyo na isali sa mga networking, lalo na in global. Wala, hindi kayo yaman. Kahit gaano pa yan sila kagaling magsalita. Pinag-aralan nila yan eh. Yung mga sinasabi nila, scripted yan eh. Kahit gaano pa yan kagaling magsalita, mag-convince sa inyo, hindi kayo yaman dyan. Pangluluko lang yan. Kaya wag kayong matakot mga ka-OFW, wag kayong matakot sa global, parang mga kuto lang yan. Hindi yan dapat katakutan. Mahirap man tayo umayaman, minsan lang tayo mabuhay dito sa mundo, hindi tayo babalik. O kahit gaano pa kadaming pera mo, hindi tayo babalik dito. Pag namatay na tayo, kaya wag niyong katakutan yung mga yan. Mga kuto lang yung mga employer. Sabi na, may arrest warrant, ang dami mo ng kaso pag uwi mo. Anong daming kaso? Walang magdemanda sa akin kasi wala ako doon. Pag nandun ako, pwede akong indemanda. Abangan daw ako sa airport pag uwi ko. Kailan ako uuwi? Sabihin ko ba na uuwi ako? Ano akala nyo sa akin? Sunod-sunuran sa inyo? Ay, kung mag-backdoor ako sa Malaysia, diretso akong Mindanao. Mamuti mata nyo dyan sa airport, kahintay kay Jocelyn Solitana, nasaan na? Ando na pala sa Mindanao. Diyos ko, mga utak biya kayo. Huwag kayong gumawa ng mga istorya na hindi totoo. Gumawa kayo ng ng tama, na yung totoo. Kung mag-recruit kayo, sabihin yung totoo na, ito kabayan, recruitin kita. Kailangan pagtrabahuin mo kung gusto mong kumita. Hindi yung sabihin yung mabago ang buhay, maging millionaire. Sabihin nyo yung totoo. Kabayan, pag nag-recruit ka ng isa, yung 8,000 pamimber niya, 500 lang sa'yo. Kung makadalawang recruit ka, 1,000. Sabihin yung totoo. Kung makarecruit ka ng 2,000 kabayan, o may 1 million ka, ngayon kabayan, saan mo hanapin kabayan yung 2,000 na recruitin mo kabayan? Para may karoon ka ng 1 million. Sabihin nyo yung totoo at saka huwag kayong pakita ng mga pera na hindi nyo mga pera. Ipakita ninyo yung statement of bank account ng mga pera ninyo na nakapangalan sa inyo. Hindi yung post kayo ng post ng pera sa FB, hindi nyo mapag-aari. Post kayo ng mansion, post kayo ng kotse, hindi nyo mapag-aari. Yung nakapas dyan, pera ng dollars, sa profile ko, pera ko yan. Hanapin nyo sa Google. Wala kayong mahanap. Dahil pag-aari yan ni Jocelyn Solitana. Pinagtrabahoan yan, pinus ko nandyan na. Hindi na yung picture ko, pera ko nang makita nyo, nandyan na. Nandun na yan sa video. Halughugin nyo sa video, nandun. Hindi ako magpupus ng hindi ko pag-aari. Yung mga pera na yan, akin yan, wala yan sa Google. Nandito yan sa cellphone ko, naka-picture. Pinicture yan ng anak ko bago i-deposit. Pinicture ko bago pinadala sa Pinas. Kaya hindi yan sa Google. Huwag niyo sabihin na pera ng amo. Pera ko yan, inipon ko ng mga ilang taon. Para malaman ninyo. Dahil hindi ako tulad ninyo, mga ambisyusa. Na kung ano-ano na lang gawin sa kapwa ang pangluloko, magkapera lang. Hindi ako ganun. Hindi ko kayang gawin yung mga ganun. Masaya na ako kung magkano sahod ko. Sweldo ko, ang importante, akin yun. Pinaghirapan ko yun. Yun lang. At saka ito, OFW, maraming salamat. I love you. Yung nawala kasi ako, ang daming nag-alala sa akin. Mahal ko kayo. Nag-alala kayo sa akin. Naiyak tuloy ako yung nakita kong worried kayo sa akin. Hindi ako mamatay dito. Walang papatay sa akin dito.
Uuwi akong buhay sa Pilipinas. Kung mawala man ako, if bilang ang nawala, pero nandito pa rin ako, hindi ko banggitin kung sino yung mga taong nag-alala sa akin kasi baka titirahin kayo ng kalaban eh. Baka i-disable mga account ninyo eh. Kaya alam nyo na kung sino kayo. Pinaiyak nyo ako sa pag-alala nyo. Talagang na ako. Kasi hindi ako umiyak sa pamilya ko. Okay naman sila dun. Diyan ako sa inyo na naiyak kasi mahal ninyo ako. Naniwala kayo sa akin. At saka yung naniwala kayo kung ano yung sinasabi ko na para naman sa inyo eh. Kung yayaman tayo, si Lord ang gagawa nun, hindi si M Global. Isave nyo yung pera nyo doon sa mga naniwala sa akin. Guys, sabi naman nila sa akin, pukpuk na si Raulo, karma ang sa inyo. Ito ay halas. Laging kino-comment ng M Global, yung nakapost na pukpuk si Jocelyn Sulitana na nagpaiyot dito sa Egypt, nahuli ng amo, si Elsie Wenceslao, yung nagpost sa akin, M Global yan dito sa Egypt. Ando na yan sa Pinas, na-report na 5 bisis na yang nakulong dito sa Egypt. Yung babae na yan. Ikaw, Elsie, kung gawain mo dito sa Egypt, nahuli ka ng amo, record mo yan sa police day. Hindi ako gumawa ng istorya. Nahuli ka ng amo, kasama ang mister, tumalon ka sa bintana, hinagis na lang yung panty mo sa bintana. Yun ang record mo sa polis. Ipus mo akong namurikat. Gawain mo, day. 5 pieces ka nakulong, nagnakaw ka ng relo, humali ka sa paa ng amo, sinauli mo ng relo, may inutangan kang Pinay na matay. Ngayon, ikaw binintangan, inaway mo ng inaway hanggang sa namatay. Ikaw binintangan, kaya ka nakulong. May alaga kang bata, pinalo mo, kaya ka nakulong. Pang-5 kulong mo, na-deport ka. Si Maureen, hinold up. Kaibigan ko si Maureen. Hinold up si Maureen, nakulong yung lokal na dalawa na nag-utos na hold upin si Maureen. Nalaman yung nakulong na yung dalawa, ikaw, Elsie Wenceslao, na nagpo sa akin na burikat, ikaw pala ang mastermind. Ngayon, nagtatago ka. Mga ilang weeks ka nagtago, ngayon nahuli ka. O ngayon tinapon ka na sa Pinas. Sinong nakarma sa atin, day? Ako, tuloy-tuloy ang kita ko. Nasaan ang gamit mo? Alahas mo, lahat mga gamit mo, ninakaw, bininta. Umuwi ka sa Pinas, ang payat mo, tatlong linggo ka sa kulungan. Ni isang M Global, day, walang tumulong sa'yo, walang dumalaw sa'yo, walang naghatid sa'yong pagkain. Saan yung pinagmalaki mong M Global? Pinus mo ako na burikat dahil M Global ka. Ngayon, sinong nakarma sa atin? Umuwi kang nga ni singkong duling wala. Buti nga sa'yo dahil bastos ka. Ako ipus mong burikat? Patunayan mo muna, iharap mo sa akin yung amo. O ngayon, ano nangyari sa'yo? Yung pinagkatiwalaan mong kaibigan, bininta lahat ang gamit mo. Ngayon, uwi ka nga. Yung pantalo na sinuot mo, nag-travel ka, binili pa ni Maureen yun, yung hinold up, yung pinahold up mo, siya pa ang bumiling pantalon. Wala kang utang na loob, Elsie. Tinulungan pa kitang ipasok sa amo ko ng yaya. Punyeta ka, M Global. Wala kayong kwenta. Hindi kita kaibigan, hindi kita kilala, nirekomenda ka lang, pinasok kitang yaya, ngayon ipos mo pa akong burikat, igawain mo naman pala, nahuli ka ng amo, kaya ka nakulong. Diyos ko, tapos ito namang members ng M Global, yun din ang pinang-comment nila, pero hindi nila kilala. Masama. Pukpuk, ito na mukpuk. Kayo, mga M Global, ang burikat pokpok, yun ang totoo. Huwag niyong ipasa sa akin. I-dare ko kayong patunayan. Bigyan ko kayong milyon pag napatunayan ninyo. Ako mismo, magpapatunay. May asawa, nagpapaakyat ng lalaki sa bahay. Kasama ko, nagpapaakyat. M Global yan. Saan yung matino dyan? Ang asawa, ayun, magsasaka. Ako naawa sa lalaki dahil matino naman ang asawa. Niloloko. Saan yung karamihan sa mga M Global
members, mga ewan, ang hirap magsalita. Hindi, walang, nakikita ko eh. Hindi na ako kukuha ng tao. Ako magpapatunay. Nagpapaakyat ng lalaki. May asawa. Kung ako nga, 25 years ng biyuda, hindi ko kayang magpaakyat ng lalaki sa tinitirahan ko. Never! Ba't ako magpaakyat? Kahit ganito ako nakapangit, gumastos ka. Hindi kita paakyatin dito. Privacy ko to. Kung gusto mo ako, mag-rent ka ng mga hotel dyan. Ba't kita paakyatin dito? Hindi ako ganun ka-cheap. Namimili ako ng lalaki. Hindi mo kayang gumastos, di manahimik ka. Kay busy din ako. Hindi ako ganun na dampot ng pipitsugin na lalaki. Hindi ako ganun. Busy ako sa trabaho dahil gusto ko umunlad buhay ko. Hindi ako yayaman sa lalaki. Yayaman ako sa sarili kong sikap. Alam ko ang guhit ng palad ko. Kung gagandang buhay ko, ako ang gagawa. Hindi gaganda ang buhay ko dahil makapag-asawa akong mayaman. Kaya hindi importante sa akin ang lalaki. Dahil hindi ako yayaman sa kanila. Kahit sino pang lalaki dyan. May makilala akong millionaire, hindi niya ipamana sa akin milyon niya. Kaya ako magsikap sa sarili ko. Kaya hindi importante sa akin yung panglalalaki. Kung yun ang inisip ninyo, pokpok, borikat, pues hindi ako yumaman sa pokpok at borikat. Yumaman ako sa pagtatrabaho ko, sa sariling sikap ko. Kaya mali ang iniisip nyo sa akin. Baka kayo, mga members, gawain ninyo. Kaya kayo naghihirap. Next video ko, kasi may nag-comment, tinago ko na kasi. Mahirap magkalkal eh. Kapag nakatago, mahirap kalkalin. Ipakita ko yung pera. Kasi ang sabi, pera daw, nandyan pa naman sa akin yung pera eh. Nagsabi, pera daw ng amo. Ba't kawakan, malita-malita pera ng amo. Kahit saan nagkakalat pera ng amo dyan eh. Pakialam ko sa pera ng amo na yun. Di yan ipahawak sa akin. Nandyan sa akin yung pera. Yung pinakita ko, akin lang yan. Ipakita ko sa inyo uli. Hindi yung pera ng amo. Inadagdagan pa. Kaya lalo pang dumami. Kaya nadagdagan pa yun ng 2 sahod. So yung pinakita ko sa inyo, yun, nadagdagan pa yun. Dahil may part-time ako. Kaya yung, kung magkano yung sahod ko, nadagdagan pa yun eh. Kasi may part-time ako. Hindi yun nababawasan. Minsan lang ako magpadala sa Pinas kasi malakihan ang pinapadala ko. Hindi ako buwan-buwan nagpapadala. Okay na yung pamilya ko doon. Kapag magpadala ako, malakihan. Kaya naiipon ko yan. At saka alam ng amo yung pera ko kasi hindi naman ako araw-araw nagpapadala. Hindi ako nagpapadala buwan mga. Alam ng amo kung magkano ang pera ko. Alam din ng amo kung magkano yung part-time ko. Alam din ng amo kung anong mga binibili ko. Kaya wala akong sobrang money na galing sa pagnanakaw. Wala. Lahat yan pinagtrabahuan. Kaya mayos kayo. Wala kayong ebidensya. Mga sinasabi nyo, gusto nyo lang akong sirain. Kasi booking na yung pang-i-scam ninyo. Kaya kung ano-ano na lang pinagagawa, huwag kayong mang-i-scam. Kung ayaw nyo maipahiya mga sarili ninyo, magtrabaho kayo ng marangal para patas tayo. Ngayon, magbilang kayo ng, magninatay na lang kayo sa kaka-recruit dyan, wala pa kayong milyon. Magbilang kayo ng month sa akin. Milyon na naman ang maipon ko. Kayo dyan, nga pa rin. Diyos ko, manahimik kayo. Yun lang mga ka-OFW, masyado nang mahaba. 12 na, 1 na. Sige na, bye-bye na. I love you. Yung mga OFW na, I love you, mahal ko kayo. Kasi natouch ako sa inyo, yung nawala ako. Ay, hindi. Sa inyo ako natouch. Sa pamilya ko wala. Hindi ako umiyak sa kanila. Sa inyo ako naiyak. Kasi nag-alala kayo sa akin. So, okay lang ako. Walang problema sa akin. Kung im-global lang, hindi ko yung kinatakutan. Tirisin ko yan na parang kuto. Mga kuto lang yan. Mga parasite, mga salot yan. O sige na, bye-bye. Love you.